Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And FIBA World Cup Asia Qualifiers update tayo mga bay, no? Sa mga nangyaring laban aside sa Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand. So, i-check natin yung mga importanteng laban na nangyari nung mga nakarang araw. So, nahin na natin tong Australia at Guam. Okay, so panalo yung Australia dito mga ba, no? Medyo laki ng tambak. 124 to 52. And so sa mga hindi nakakaalam, naglalaro para sa Guam National Team si Jericho Cruz, ano, kung hinahanap niyo siya sa SMB practices para sa Governor's Cup or sa tune-up. Wala siya doon kasi nandito siya sa Guam bilang national player ng Guam. So, tinambakan sila kahapon sa home court ng Australia. So, expected naman na din to. And given na Australia yung kalaban nila. So, sana hindi ganito yung maging score, ano? Pag nakalaban natin yung Australia sa home court nila. Ngayong July 6. So, siguradong very hostile community din yan. Kasi tandaan natin yung nangyaring brawl dito, ano, sa Pilipinas. Pero, natapos na din naman yan nung naglaro yung Australia dito sa atin sa Pilipinas nung nakaraang araw. Ayan. Sunod naman is yung Korea and Taipei. Ito, isang upset yung nangyari mga bay, no? Panalo. Come from behind victory pa to mga bay by Taipei. So natalo nila yung Korea by 2 points, 82 to 80. And partida home court pa to ng Korea mga bay. And come from behind to kasi tinambakan sila ng malaki ng Korea mga bay, no? Itong Chinese Taipei. And nakahabol sila. Ayan, and nakuha nila yung panalo sa home court pa mismo ng Korea. Grabe yung Chinese Taipei. Ang laki na ng in-improve nila. Biruin mo yung Korea at Philippines, tinatalo na nila ngayon. Hindi ko lang alam ano, kung ito yung first time na natalo ng Chinese Taipei ang Korea. Okay? So, sa isang FIBA qualifiers or FIBA match. Ayan. So, eto, tumabla yata or umangat yung record ng Taipei nito. Taipei and Korea, pantay yata sila ngayon sa win-loss record sa group nila. So, yung grupo kasi nila, ito yung mabigat yung baga, parang group of death yung group nitong Korea, Taipei. And then kasama pa nila dyan yung Japan and China. Okay? So, good win to. So, buhay pa yung Taipei na makapasok sa second round. And speaking of Japan and China mga bay, no? Eto, nakabawi yung Japan sa China mga bay. Tinambakan nila ng malaki yung China. O, isa score na 92 to 73. And partida, home court pa to ng China. Ang daming nanood dito kagabi. Hindi unexpected to, no? Isa sa mga upset din to. Pero alam naman natin na malakas talaga yung Japan. Laki ng in-improve nila. Tinambakan nila yung China kahapon. Nabigla nga din ako ng tinambakan nila ng malaki nung patapos na yung laban. Pagtingin ko ng score talagang wala. Home court pa ng China. Binawian nila yung China mga ba, ano, kasi huling laban nila tinalo sila ng China sa home court naman ng Japan. So dito bumawi yung Japan kontra sa China. Ayan. So, dito naman tayo sa ibang match up. Ayan. Lebanon and Saudi Arabia mga bay. Ito, close fight din. Ayan, panalo yung Lebanon, 88 to 82. Muntik pang masilat ng Saudi Arabia yung Lebanon dito mga bay. Ayan, home court pa to ng Lebanon. So, laki din ang in-improve ng Saudi Arabia. Dumikit sila sa Lebanon. Actually, yung mga uling laban nila sa Lebanon, dikit lang din. Okay, ito siguro yung pinakadikit. 6 points lang yung lamang. Ayan. Actually, dominado ng Saudi yung halos buong laro eh. Pero wala. Nahabo na ano talaga ng Lebanon. May chance sana yung KSA dito. Tapos, ito naman, Iran and Jordan. Ayan. Panalo yung Iran. Tinambakan nila yung Jordan. So, medyo hindi na ganoon kalakas yung Iran ngayon, ano? Pero nung huling naglaban yung Iran and Jordan, nanalo yata yung Jordan sa pagkakaalam ko. So, tabla na sila ngayon. Pareha sila na 4 and 1 ng Iran and Jordan. So, eto makaka-merge natin to sa second round. Ayan, itong Jordan and Iran with 4 wins and 1 loss. Ayan.
So, yan yung mga updated mga ba, no, na matches na naganap dito sa Asia qualifiers. Yun lang, maraming salamat sa panonood.